sobra hindi maganda. Sobrang init, sobrang ulan, kahit nga sobrang pagmamahal eh. Sabi nga, 'di ba? Too much love kills. Dito sa Korea, very common yung mga packed food. Yung ready to cook na. Kasi wala na ding time ang mga Koreans na mag-prepare. And hindi na talaga nagpapakasal and nag-aanak. Kaya mostly na mga Koreans, mag-isa lang na mamumuhay. So, they prefer buying na lang yung ready to cook and good for 1 to 2 persons. Annyeong! Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in our lives. Yes! We are complete! You say hi! Heart to... Oh! Papunta kami ngayon sa farm to visit Abuzi and Omoni kasi it's summer break na dito sa South Korea. Ako may 1 week na bakasyon from academy. Ang mga kids, 6 weeks din silang walang pasok. And then si Alex, 2 days lang ang bakasyon niya from company. So, enjoy lang namin. Family bonding for 2 days with Alex. And then the rest of the week, kami na lang ng mga kids. Anyway, samahan nyo kaming araw na to sa aming family day. Kaya, go, go, go! Gusto niya na magpa-straight ng buhok. Problema niya yung buhok niya ngayon. Nung baby naman si Ijun, hanggang grade 4, straight yung buhok niya eh. Nabago na lang. Nung nag-grade 5 siya, nagulat kami, nagiging buhaghag na yung hair niya. It's raining here in South Korea. Kids helping Omani in the kitchen. Mag-iikot tayo sa farm. Maulan. Kaya I have umbrella. We should always take care of ourselves. Bawal magkasakit. Mahal magkasakit. Ay, ang ganda ng yellow flowers. Etong part ng farm, inaalagaan ni Abuzi to kasi pag may family gatherings, dito na gagawin. Lalo na kapag autumn season. Oh, ganda ng flowers, oh. Aside from white, I like color yellow. Ay, tas ito pa, may isa pang flower. Nag-iisa. Na, ganda ng kulay, no? Ay, meron pa pala ditong bulaklak, oh. Punta tayo sa bahay kubo ni Abuji. Persimmons, wala pa namang changes. Ganun pa rin. Yan, maliliit pa. Pero ang daming bunga, oh. Yan. Kumpulan. Yan. Ito naman ang walnut. Kusang magka-crack yan sa autumn. Ay, ang lalaki na ng sesame. Oh, yan oh. Ito yan. Ganda. Nasa loob ang kayamanan yan ng aking mga biyanan. Pinagkakakitaan nila yan. Ang mahal kasi ng sesame. Madami ng cucumbers, oh. Pwede na tayong kumuha. You have to be careful kasi siya, may spike. Ito na, oh, ayan. Masarap to, kinahain ng fresh, tapos isasawsaw sa sweet chili paste. Oo, ganun pala yan. Okay. There's another one here. Okay. Got it. Okay, ikot mo. Ito pa. Meron pa? Oh, there. Pumpkin. Wala pa. Pero madami
daming bulaklak ha. Ito oh. Sa sobrang dami, ayan oh, hindi ka na makadaan. Ang dami oh. Wait, laki na nung pakwan. Ito yung pakwan. Pero parang hindi pa siya ano, hinog. Okay, I'll get bok choy. Okay? Yan o. Tatlo lang. Okay na to. Okay, mamimitas ulit tayo ng kamatis. Mag-ano ako? Sinigang na hipon. Hindi ko pa na-try magluto nun eh. Bango. Healing talaga kapag nandito sa farm. Grabe. Uy, 엄청 Oh, dami oh. Ang dami ng cherry tomatoes. Sarap to kainin ng fresh talaga, pero hindi pwede. Kailangan hugasan. Kahit gusto ko ng tikman. Dami na naming mauuwi. Oh. We have this Filipino folk song, Inapa, Bahay Kubo. That's the song for farmers. Like, bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon 오, ay 가지도 있네. sari-sari, 가져갈 거면 따면 되겠네. singkamas, at talong. May talong na. Talong. Ang talong! Oy, maganda ang shape ng talong. Let's get talong. Madaming talong si Aboji ngayon, ha? Okay na. Talong. More on talong, talong, talong. Ah, ito. Hindi pa ganun kalaki. Pero carry na, pwede na. Ay! Ito na naman tayo sa... Ay, nako. Sige na nga. Kunin ko na to. Look at the shape. Ay, nako. Okay, we're done here sa Bahay Kubo. So, before we go out, meron ako nakita na young squash, pero ang laki na. Ayun na, ito na. Masarap to gawing side dish or ilalagay sa soybean paste to slice na lang ng maliit. Okay na to. Or kung walang upo, pwede nyo tong gamitin. Maggisa ng sardinas and miswa, diba? Parang ang arte dun sa sardinas. Sardinas. Ayan, baka mabash na naman tayo. Ito netizens, alam nyo naman. So let's go. Meron na tayong nakuhang young squash. Meron pang natirang bunga ng peach. So, tayo ay magpipick ulit ng peach. I know, nakita nyo na yung netizens. But, since we're already here at the farm, let's just enjoy picking everything that we can pick. From vegetables to fruits. Okay, wait. I'll show you yung perilla leaves. Ito yon. Nasa kabilang side eh. Yan siya. Yan yung ginagamit na pangbalot ng samgyupsal. Pwede naman kami kumuha, pero wag na. Kasi hindi rin naman makakain. Last time, di ba, nag-pick ako ng mga peaches and I shared it with Nems and Agom. So, ngayon, magpipick ulit tayo kasi naubos na yung na-pick ko last time. Tapos this time, magpipick naman tayo for our personal consumption and para din sa mga iba ko pang kaibigan. May ahas ba dito? Yes! Meron. Lahat meron dito. Ito yung may balot, oh. Wow! Talaga naman! Kunin na namin lahat. Okay, may sira na kailangan ng itapon. Sayang naman. Pag ganitong maulan, hindi din maganda sa mga pananim. Kasi ang tendency na bubulok. Yan, kagaya nito, oh. Yan, kita nyo? So,
Lahat ng sobra hindi maganda. Sobrang init, sobrang ulan, kahit nga sobrang pagmamahal eh. Sabi nga, 'di ba? Too much love kills. Uy, ito maganda oh. Yan. Ay, sayang. Ang laki-laki pa naman. Ay, dapat last week ito yung mga kinuha ko. Aba. Yan o, ang daming nasayang. Ito rin o. Ay, ang daming nasayang. Ako, kapag nag-visit kayo sa farm, may enjoy niyo yung mga fruit picking na ganito. Oy, may nagtanong kung may gagamba ba dito. Meron, ayan o. Hindi pala web lang. Kita nyo ba? Hindi kita. Yung isang puno pa lang, ang dami na naming nakuha. Ayan o. Wait, isang box din yung nakuha namin. Okay. So, madami akong pwedeng i-share with my friends. Kasi alam nyo ba, yung mga friends ko din, kapag meron sila, nagbibigay sa akin. So, sharing is caring talaga. Yun yung isa sa mga maganda sa Pinoy. Let's go inside na. Ang chestnut, pwede na lang abutin dito. Oh. Ito, dito guys. Aabutin na lang. Pero, hindi pa fully ripe to. And, hindi pa natin pwedeng i-pick. Kusang magka-crack yan pagdating ng autumn season. Share ko sa inyo. For now, yung summer season muna. Let's go inside na. Ito yung tangkay ng sweet potato. Ginawang kimchi. Try natin. Galing sa friend ni Omon. Ito yung young squash. Tapos ito ay patatas. Dilis na may sile. Sile. And cucumber. Pwede na mabuhay na puro side dishes lang. So, magbibisis ako sina. Nagpapaalam ba kami kapag kumukuha kami ng mga bunga sa farm? Yes. Siyempre naman. Respeto. Nag-shake si Omoni ng fresh fruits. Blueberries, tomatoes, hinaluan ng Yakult. Pag nasa farm, sigurado ang pinakain namin ay maganda sa kalusugan. May nagtanong anong reaction ng mga biyanan ko nung nalaman yung puppy love ni Ina. Sinabihan lang si Ina na i-enjoy and huwag masyadong seryosohin. Mag-focus lang siya sa pag-aaral niya. Okay lang daw. Kailangan niya ubusin. Ininom niya yung natira dito, tapos yun pa. May allowance na naman ng mga kids. Dadaan kami ng E-Mart. Grocery haul na din tayo to netizens. Diyan lang kayo. Sumama na kayo sa amin. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Itsura ng bidet. Magkano? 199,000 won. Tapos may rental din siya. For 3 years, 24,400. Tapos for 6 years, 22,400. Yung bidet sa bahay namin ay hindi rental. We own it. Isa sa mga options nung binili namin yung unit namin. Mag-check ng bagong cellphone. Anong model? Galaxy Fold 6. Ayan. Ng Samsung. Tapos ito naman. Galaxy Z Flip 6 naman. Ewan ko, hindi kasi ako mahilig magpalit ng cellphone. Kapag nagagamit pa, go-go lang. Tsaka,
Tinatamad akong maglipat-lipat ng files. Alam niyo yun? Makakalimutin din ako sa password. Every time na magpapalit ka, so lahat ng apps ililipat mo sa bagong cellphone, di ba? Ayaw na ayaw ko yun. Ang tagal kasi. Gelato. Arasa. Si Ijo nawawala na. Hay, nako. Itong batang to talaga. Napakabait. Ate niya, oh. Oh, dito sa Korea, very common yung mga packed food. Yung ready to cook na. Kasi wala na ding time ang mga Koreans na mag-prepare. And hindi na talaga nagpapakasal and daga-anak. Kaya mostly na mga Koreans, mag-isa lang na mamumuhay. So, they prefer buying na lang yung ready to cook and good for 1 to 2 persons. Ganyan. Magluluto ako ng sinigang na hipon. So, bili ako ng hipon. Bili na din ako ng pang buttered garlic shrimp. Dalawa. Naka-sale eh. From 12,400 naging 8,680 na lang. Ito yung mga beef. Sobrang mahal talaga ng Korean beef or yung tinatawag nila na hanung. Ginto talaga yung presyo. So, bumibili ba ako? Yes. Para sa mga bata. Siyempre, tayong mga mommies, we want the best for our kids sa lahat ng bagay, di ba? Especially sa food. Bibili ako ng chobap. Si Asian chicken, okay? $2,480 lang. Iba-iba yung feeling nito. Cheese, choco, and peanut. Mas prefer ko yung cheese. Madaming masasarap na snacks dito sa No Brand. Favorite ng mga kids din itong ito. Vanilla wafer roll. Magkano? 1,180. Kailangan ko din bumili ng overnight pads. Magkano? 6,690. Panty liner, 4,380. Okay, yung pads siguro next time na lang, meron pa naman. Ang maganda sa Korea, alam nyo, ang hilig nilang magbigay ng free service. Mga freebies, ganyan. Kagaya nitong napkin na to, oh. Pag bumili ka, merong free na 3 packs. Alam nyo, parang ang tagal namin hindi nakapag-mart na kompleto. Kasi ang mga kids, may sarili na silang schedule nila. And then, they prefer spending time with their friends over me and Alex. Madami na ding nagbago simula nang dumating ako. Alam nyo ba dati, provided pa ang tape para sa box pag nagpapack ng mga pinamili. Pero ngayon, wala nang tape pa. Box na lang para makatipid sa basura and syempre, sa budget din. Tapos dati may tali din. Ngayon, wala na. Parking. Uuwi na kami. See you at home to netizens. I-share ko ang aming grocery haul and then update kay tatay. Diyan lang kayo. We are already home. I-share ko lang sa inyo, si Omoni nagbigay sa amin ng green apples or yung tinatawag na Auri apple. Ito yun. Tapos, ito din yung tinatawag na summer apple dito sa South Korea. Nagbigay ng green chili peppers. Hindi ito maanghang. Ito yung tinatawag na uy gochu. Tapos, syempre, may corns. Nakakatuwa. Tapos, si Omoni, gumawa din ng side dish. Ito yun, yung chili pepper na hindi maanghang. Alam nyo, try nyo itong gawin sa siling pang sigang. Baka pwede. Tapos, ang sister-in-law ko, nag-bake ng salt bread na favorite ni Ijun. So, may pabaon na. Tapos, since maraming cucumbers sa farm, gumawa si Omoni ng
Cucumber water kimchi. Ito yan. Pickles ba to? Hindi. Cold. Side dish talaga siya for summer season. Tapos, yun yung kanina. Yung pinitas ko sa bahay kubo ni Aboji. And then, ito yun. Tapos, syempre yung mga peaches. So, grocery haul na tayo. Bumili kami ng gelato. Pag dalawa yung binili, 30% off. So, isang lemon meringue and mascarpone raspberry. Tapos, cooking oil, chobap, 9,980. Tapos, yung assorted chicken, 11,980. Dinner roll, 2,980. Yung may mga presyo na lang ang isi-share ko, ha? Cheddar cheese. Ito yung hipon. Magsisigang tayo to netizens. Tapos, sanitary pads. Ito yun. Overnight and panty liner. Bottle brush. Tapos, ito, bumili ako ng chia butter na loaf. Shin ramyun. Si Ijun, surprisingly, kumakain na ng ramyun pero hindi yung maanghang. Tapos, bumili siya ng milk bread. Tokkalbi. Bumili din ako ng sponge. Tapos yung cheese butter sandwich from No Brand. Nakakatawa si Ijun. May pa-free taste yung mandu or yung dumplings. Tapos, siguro, nakadalawang kuha siya. Nahiya dun sa nagbebenta. Napabili tuloy siya. Pero okay lang kasi 2 plus 1. And then, chicken nuggets, 2. Tapos, lastly, yung Capri Sun na orange and mango drink. Ito yun. Ang total is 147,400 won. Hey! Nandyan kayo! Malamig dyan! Labas! Gusto niyo dyan kasi nainitan kayo. Okay, wait lang. Hello! Labas na to, netizens. Malamig dyan. Malamig dyan. Baka magkasakit kayo. Ang cheddar cheese, pinapapak to ng mga bata. Tapos nilalagay ko din pag nagluluto ako ng tteokbokki. Ilalagay. Para hugot lang ng hugot. Pag kinuha sa yung ganito. Yan. Okay, naligpit ko na yung pinamili namin. So, before I end this video, maraming nagtatanong kung kumusta na ang tatay. Na-confine ang tatay for more than a week. Tapos, ngayon, nasa bahay na siya. And we're praying na ma-regain niya na yung health niya. Kasi, until now, hindi kayang bumangon ng tatay. I don't wanna use the term bedridden kasi sobrang sakit talaga sa puso ko na after ma-hospitalize ng tatay, hindi na siya nakakabangon. Tapos sobrang nag-lose siya ng weight, yung mga legs niya, sobrang payat na. Sa totoo lang, ina-avoid kong makita ang tatay lately kasi nadudurog yung puso ko. Ang hirap-hirap para sa isang anak na nasa malayo sa pamilya niya na ganun yung makikita mong itsura ng magulang mo, diba? Sa mga nagtatanong kung hindi ba ako uuwi kami ng family ko sa Philippines. Lahat kami bibisitahin si tatay and of course yung buong family ko na nasa Pilipinas. Pero syempre, sa ngayon, si Alex, kailangan niya munang matapos yung project niya. Ako, kailangan ko ding ayusin muna yung pagtatrabaho ko kasi mas kailangan kong magsipag ngayon sa trabaho para makapag-provide ako ng lahat ng kailangan ng tatay sa pagpapagaling niya. Additional budget yun for me kasi meron kaming kinuhang kasama sa bahay para at least may makakasama si nanay na mag-alaga kay tatay. And syempre, yung mga gamot ng tatay nadagdagan at mas lalong nagmahal. So sa ngayon, hindi ako pwedeng magpa-petiks-petiks lang. Kailangan ko talaga magtrabaho para sa tatay ko. Alam niyo ba, naisip ko, siguro ganito din yung pakiramdam ng tatay noong nagtatrabaho siya. Kasi sa mga hindi nakakaalam,
Ang tatay ay trailer driver sa Petron. Skilled worker ang tatay kasi madami siyang work. Marunong siyang mag-drive ng trailer, ng ano pa ba, yung mga heavy equipment. Nagde-deliver ang tatay ng petroleum sa airport and kung saan-saan pa na kailangan ng oil, ng petroleum, ganon. Ang trabaho niya ay hanggang madaling araw para hindi makasabay sa mga madaming sasakyan. So, puyatan talaga. Kaya naisip ko, ang tatay din noon, kahit pagod na pagod siya, iniisip niya na makapag-provide sa amin. Kasi nag-aaral kami ng ate and gustong-gusto talaga nila na makatapos kami ng ate ng pag-aaral. So, naisip ko lang na kahit gaano kahirap and kapagod si tatay sa pagtatrabaho, sa puyat niya, ganyan. Ang nagiging inspiration niya is yung goal niya na makapagpatapos siya ng mga anak niya. And right now, ang goal ko is makapag-provide sa tatay na mga kailangan niya para hindi siya mahirapan kahit may sakit siya. Alam niyo, ina-avoid ko tong umiyak-iyak sa vlog kasi pag napapanood to ng pamilya ko, hindi maiwasang maiiyak ang nanay ko, ang ate ko. And kailangan may strong sa amin. Since ako yung malayo and ako yung nasa Korea, financially capable talaga ako na makatulong. And si nanay and ate naman, yung physical presence nila, yung pag-aalaga nila kay tatay, yun naman sila na hindi ko nagagawa. So, sacrifice din for me. Kahit gusto ko maalagaan personally ang tatay. So, ang tatay naka-diaper na. Alagain talaga siya ngayon. Ang dami-dami niyang gamot na iniinom. At sumasakit talaga yung puso ko. Every time na makikita ko ang tatay ko ngayon. Kaya kayo, alam nyo, spend more time with your parents. Treat them well. Kayo na nakakasama niyo yung mga magulang niyo. Kasi kami, mga anak na nasa malayo sa magulang, sobrang hirap sa kalooban. Kaya maswerte kayo kapag kasama niyo yung magulang niyo. Don't take them for granted. If you're able to provide for your family, especially for your parents, kahit hindi nyo responsibilidad ng magulang nyo, magbigay kayo. Lagi nyong isipin din yung mga sacrifices nila para sa inyo. Yan. Anyway, love and cherish your parents while they are still alive. Habang pwedeng ipasyal nyo sila, hanggat pwede pa silang ipasyal, nakakalakad pa sila. Pwede nyo pa silang hawakan sa kamay. Take them to different places na hindi nila narating. Kasi sobrang busy nilang pagtatrabaho, makapag-provide lang sa inyo, mga anak. Yung taking places, na experience yan ng mga magulang ko. Nakarating na ba ang pamilya ko sa Korea? Yes. Nakarating na. Several times. Nakapasyal ko na ba sila dito sa Korea? Yes. Na-experience na nila ang Korea. Anyway, thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo and please, yung pag-support nyo kay Pinay Mom in South Korea, big help yon for may tatay, lalo na pag hindi kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat to netizens kasi may mga nagme-message sa akin, nagko-comment, I don't skip ads, tulong na namin yun sa'yo, Pinay Mom, sa tatay mo, ganyan. And ito na talaga yung pinaka-the best gift na binibigay nyo sa akin every time to netizens. Yung prayers nyo, hindi lang para sa tatay ko, kundi para sa buong pamilya ko. Maraming salamat sa inyo. Please, keep on praying para sa tatay. And para sa lahat ng may mga pinagdadaanan sa buhay, para sa lahat ng may sakit. And again,
Maraming salamat to netizens. salamat sa pagmamahal nyo. Mahal na mahal ko din kayo. Anyway, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! May iyakan na naman tayo. Sorry. Bye-bye.